Simulan natin ang balitaan sa pagpapasabog sa sasakyan ng isang journalist sa Quezon City. Sa poll sa video ang pagpapasabog sa kotse ng isang photojournalist nang hindi pa kilala mga suspect noong Miyerkules ng madaling araw. At ayon sa biktima, hindi malayong may kinalaman ang insidente sa kanyang trabaho bilang mamamayan. Yan ang CCTV patrol ni Jessica Cruza. Nakuhanan ng CCTV ang paghinto ng isang motorsiklo sa nakaparadang kotseng ito sa Matipuno Street sa Barangay Piñahan, Quezon City noong Miyerkules ng madaling araw. Bumaba ang angkas na pasahero at tila may inilagay sa likurang bahagi ng sasakyan. Maya-maya, bigla itong nagliyab na sinunda ng malakas na pagsabog. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita ang pagtakas naman ng riding in tandem. Nagtakbuhan po kami sa kasi sobrang lakas po talaga. Grabe yung lakas. Paglabas namin, ay umaapoy na na kotse. Nakita po namin, sabog na po talaga yung likod niya. Lumabas din ang may-ari ng kotse na si Michael Vargas at tumulong sa pag-apula ng apoy. Sira ang likurang bahagi ng kotse, maging ang gulong nito. Ayon kay Vargas, hindi malayong may kinalaman sa kanyang trabaho bilang photojournalist ang naturang insidente. Ako talaga yung punteriya. Personally, wala naman akong kaaway. Wala akong kaaway. Tapos, kung coverage siguro, pwede, pero hindi ko naman kasi intentional na makaparakit o makasira. Sa inisyal na investigasyon ng Quezon City Police District, isang improvised molotov ang ginamit sa pagpasabog. Yung molotov po kasi, ayun po yung bottle, linalagyan po ng gasolina at sinisindihan, ang usually is binabato. Yun po. Kung bakit naman nasabi ng EOD natin na improvised molotov ay dahil hindi botelya ang ginamit, kundi mineral water bottle. Wala pang person of interest sa ngayon ang mga otoridad. Para kay Vargas, sa oras na mapatunayang may kinalaman ito sa kanyang trabaho, may tuturingan niya itong isang seryosong banta sa malayang pamamahayag. Unang-una, yung ganong mga atake is meant to silence us. Pangsigil din ko sa pamamahayag din natin. Kung nagagawa sa akin, dahil alam naman nila, magsusubong tayo masubor dun sa taong ordinaryong tao. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security, gagawin nila ang lahat ng paraan para matulungan si Vargas. Pero habang wala pa pong resulta yung investigasyon, hindi po tayo makapag-conclude kung ito ba ay threat o hindi kasi hindi pa natin alam kung ano talaga ang tunay na nangyari. Patuloy naman sa pag-iimbestiga ang pulisya para matukoy ang motibo at ang pagkakakilanlan ng dalawang salarin na nagpasabog sa kotse ni Vargas. Jessica Cruza, ABS-CBN News. Nabiktima ng